Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong sinasabi raw ho ni Apollo Kibuloy dun sa kanyang mga nagagahasa na na-rape niya na, napopoy niya na, nakaraos na siya. Nasabihan niya na, virgin ka pa din. Ayos. Sabi ko nga putragis na. Anong pumasok sa utak nito ni Kibuloy? Di ba nagawin yan sa mga kabataan? Ito, pakinggan yung sinasabi dito ni Colonel John Fajardo. Ito ho kasi yung na-discover nila doon sa mga kabataan na na-rescue ng mga kapulisan during the 16 days stay ng PNP nung hinuhuli nila si Kibuloy sa KOJC. Ano pa ba sasalihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Yun, nasa picture po dyan, yan ho yung batang si Amanda noong mga panahon ng 2013, siguro mga 15 years old siya niyan. 2013, 2012 yan, mga pictures na yan. Ano pa ba sasalihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Ang nilinaw lang natin, ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil lang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. So, kaya na po, bahala ang ngalan, but nung ako ang kinukwentuhan ay these are all children. So, anong sinasabi niya? Ulit-ulit, anong sinasabi mo? They are still pure. Okay, so nagalaw niya na. They are still pure. Tignan nyo naman ho itong picture. Okay, sina Amanda po yan. Palagay ko yung isang babae dyan ay kanya hong kapatid. Okay? Si Amanda ay yung nasa left. Sino yung nakaganon? Kasi naman kayong mga kababaihan bakit naman kasi kayo gumagarutay kay Kibuloy? O ayan, natokso tuloy, napopoy tuloy kayo at nawili pa. At ano nga sinasabi ni Kibuloy pagkatapos niyang makaraos? Intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil bakit? Dahil lang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Grabe no? Alam niyo po ba mga kapatid kung ano ang Espiritu ng Diyos? Oh, ito. Pastor Mami Peng. Ano po sa Biblia ang Espiritu ng Diyos? Kayo mga kapatid, ano po ba ang tinutukoy sa banal na kasulatan na Espiritu ng Diyos? Okay? Malangya. Si Kibuloy ang kumantot, ang ituturo niya, siya ay nasarapan, ang ituturo niyang may kagagawan, ang Espiritu ng Diyos. Hindi nyo alam kung anong tinutukoy sa Biblia na Espiritu ng Diyos? Nako. Alam niyo ho, ang Espiritu ng Diyos na binabanggit doon ay ang banal na Espiritu Santo, ang Holy Spirit. Yun ho ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos. So, saan po nakuha ni Kibuloy ang ganyang katarantaduhan? Nung una ko nga ho itong narinig Ang una kong naisip sa totoo lang, nung nakikinig ako kay Mami Peng kanina, hindi niya alam, kasi busy ako, nag-edit ako, ay sabi ko, shit! Ano kala ni Kibuloy sa titi niya? Espiritu? Hindi nakikita? O baka naman ang kaya virgin pa rin, may virginity check pa nga si Kibuloy sa kanila. Parang pagkatapos, sisilipin niya, virgin ka pa, day. Huwag kang mag-alala. Para hindi makantyawan na nakapiranggot lang yung kanyang pototoy na siguro sili lang, day naik pa si Robin Padilla. Sa tingin nyo makaka-divergenize yung ganon? Baka hugan, inisip ko lang yun baka ganon yung pototoy ni Kibuloy. Sabi, tapos makarao sa pagkikiskis. Ano ba ginawa niya kay Amanda? Di ba kiskis-kiskis? Ngayon, sabihan niya yung mga tao, mga bata, na huwag kayong mag-alala, virgin pa rin kayo. Bakit po? Bakit po sinasabi niya noon yan? Mga kapatid, noon pong mga panahon na yan, mga panahon po ng 2014, 13, mga ganyan, yan po yung mga kababaihan noon na
tawag dito, pinag-uusapan pa noon yung puri. Okay? Hindi ho katulad ngayon na na hindi naman ito yung level na katulad ng sa tatay ko, na hawakan lang yung dulo ng daliri, no? Tapos may mga chismosang nakakita, kasala na. Hindi ho gano'n naman. Pero noong mga panahon na yan, kahit paano mahalaga pa sa mga kababaihan ang virginity nila. At pagka nalaman na may nakagalaw sa kanila, di ba? O maging sa sarili nila, iniisip-isip nila yan na ano pa ang ihahandog kong purity sa future ko, sa magiging asawa ko. So ngayon kay Kibuloy, to brainwash para hindi magreklamo, hindi ma-depress yung mga kababaihan, misleading ang sasabihan niya, huwag kang mag-alala, day. Virgin ka pa din. Ayos, hayop talaga. At ito pa, matindihong blasphemy. Correct ho, Judith. Unforgivable sin ang blasphemy. Hindi po ito saklaw ng paghandog ng Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay, ng kanyang dugo sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Hindi po covered ang blasphemy doon. Lahat ng kasalanan that you could think of, except blasphemy, mapapatawad po. Okay? Sa pamamagitan ng tamang pagtanggap, pagsisisi, at bautismo, mapapatawad po ito ng Panginoong Diyos. Dahil yun ang formula niya. Pero ano pang sinasabi ni Kibuloy rito? Tingnan nyo ha. So, kayo na po, bahala ang yan. But nung ako ang kinukwentuhan ay, these are all children. So, kung ako ay namilabot, I don't know kung ano yung makamdaman nyo. Nung ako yun, kung makinig ko yun, sa isang bata na sasabihin na tatakutin kapag sinabi at nananatiling tintak yung kanilang pagkababae dahil lang sabi ko nga, ang pagdali sa kanila Espiritu ng Diyos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan nitong mga batang ito. Again, inuulit natin, these are all allegations at natatakot yung mga nakausap natin, not only for themselves, hindi na para sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because ang panakot natin si angels of death. May angels of death. Alam niyo, totoo yan eh. Minsan naririnig ko na yan. Totoo naman po sa Biblia. May doktrina po tungkol talaga dyan, o story dyan sa Biblia na angels of death. Actually, natawa nga ako nung mapanood ko dyan sa mga taga-SMNI. Yung mga vloggers na nakalimutan yung mga pangalan ng mga yun eh. May binabanggit doon, pinagtatawanan nila. Ito hong angels of death. Yan, pinagtatawanan nila yun. Sabi meron na pala kayo na ganitong klase ng doktrina na angels of death. Ganon. Hindi raw po yun nakikita sa Biblia. Mga kapatid, basahin nyo lang ang Biblia nyo, nandun po yun. Sa Old Testament. Na andun yan. Yan po yung angels of death na pumunta sa bahay ng mga Ehipsyo. Naalala nyo? Nung Passover Day. Kaya nagkaroon ng Feast of Passover. Yan yun, yung Feast of Passover na nagpahid ng dugo ng kambing o tupa sa mga pintuan ng mga pamilya ng mga Hebreo. Okay? So yun ang panako talaga lagi. Noon ko pa naririnig yan. Pagka kumontra ka, kumalabang ka sa kanila, ang makaka-enkwentro mo ay ang angels of death. May ganong anghel pala si Kibuloy. Baka ho yung angels of death, ito po yung may mga baril, yun ang mga anghel niya. Kasi may private armies Kibuloy eh. May private armies yan eh. Kaya aanihin yan yung isang katutak na baril. Diba? Kailan lang nila sinole? Nung nagkakabulilyasuhan na at natutuklasan na. So para hindi magkabulgar-bulgaran, makalkal pa yung lugar nila, ma-search warrant, isinuko ng kusa yung isang katutak na mga high-powered guns. Isipin mo na lang, isa kang pastor, nagkukolekta ka ng baril. Ano kasi Robin Padilla? 'Di ba? Ganun ang level ng pag-iisip? 'Di ba? Sasabihin ba na ang mga baril ay para sa proteksyon? Bakit? Pang-iinsulto 'yan ng isang pastor sa banal na Espiritu Santo. 'Di ba? Kasi ito yung ito yung tagapagtanggol, ito yung taga-depensa. Diba? Para saan kapag nagdadasal, ilayo niyo po kami sa blah blah blah. Diba? Sumaawi na amin na walagi ang banal na Espiritu
ang iyong mong kapangyarihan para sa aming proteksyon. Tapos pagtapos manalangin, amen, sabay hanap ng usi. Tara na! Di ba? Kalukuhan talaga nito. Ito ni Nakibuloy. Ito ba, sinasabi pa ho nila niya sa mga biktimang babae, kapag kayo'y nakipagpopoy sa akin, bukod pa sa virgin pa rin naman kayo pagkatapos ng sex, ay makakaroon kayo ng kaligtasan. Makakapasok kayo sa langit. Walang iya. Ang totoo, si Kibuloy po ang pumapasok pala, allegedly, sa ibang langit. Diba? So, gusto ko kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing nilolestya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon ng pamamolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at huwag po kayong matakot sa tingin natin ng totoo. Maging doon po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating mga magulang, yung mga magulang po. Okay. Okay, so yun. Grabe, di ba? Mga pinagagawa nito ni Kibuloy. Matagal na itong mga ganitong akusasyon. Ang problema ho kasi, kaya hindi ito nalansag-lansag, masyado ho siyang napakalakas kay Duterte. Dito kung daw nagkakamali, nagsimulang lumaki ang ulo nito nung panahon po na nakilala siya at naging spiritual advisor ni Gloria Arroyo, diba? Tapos kung daw nagkakamali, pati ni Pinoy, no? Pagdating kay Duterte, ganun din. Spiritual advisor din siya. No? Alam niyo nga, sabi nga nila dyan sa Davao City, merong unique tandem dyan. Yung isa, claiming to be the appointed son of God. Yung isa naman, stupid God ang tawag sa Diyos. Kasi naipako sa krus, namatay yung anak. Diba? Kumbaga, ipinahamak niya yung kanyang anak. Alam niyo, pagka ganyang mga utak demonyo, wala ho silang wisdom, wala ho silang discernment. Pagdating po sa kalooban ng Diyos, hindi nila maintindihan bakit pinangyari ito ng Ama. Diba? Na para maligtas yung mga tao, diba, ang dami naman paraan, bakit kinailangan pa yung anak ang maipahamak? Ang binura po, ang binago po ng Diyos doon, yun pong nakalagay sa kautusan na sa mga kasalanan ay maghahandog kayo, may depende sa kasalanan, maghahandog ng hayop na perfecto, almost perfect, ganun. Tapos isipin mo paano mangyayari sa food chain natin kung araw-araw na lang mga tao panay ang pagkatay ng hayop at paghahandog. Di ba? Ngayon, kawawa ho yung mga hirap sa buhay tapos nakagawang kasalanan. Tapos hindi rin naman po naaalis ang galit ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Ama ay nagdisenyo pareho ng pattern na may dugong iaalay, pero yung dugo na yun, katulad rin sa mga hayop, ay perfecto. Sa kanya naman, hindi lamang po perfecto, banal pa ho. Ganon. Kaya, para matupad ito, napaisahan na lang. Hindi na paulit-ulit. Di ba? Meron ng tawag ito, retroactive effect. Tapos meron pang future para sa mga gustong mag-avail. Ganon ang ginawang sistema. Yan ang hindi ho maintindihan ni Duterte na ngayon po ay 3 times a day na raw kung manalangin. Ay, nako, my goodness. Alam nyo na So, yan ang sinasabi ni Kibuloy. Tapos ng popoy, wag kang mag-alala. Virgin ka pa din. At saka yan ay makaka-avail ka ng salvation. Pati ang iyong mga kapamilya. Yan ang kanilang bala. Diba, nung nakaraan nga, diba, ang sabi nga yung mga pumapayag sa ganyan ni Kibuloy, mga hindi nagrereklamo. Ibig sabihin, payag silang maging pag-harem, diba? Mga babaeng asawahin. Pero may mga pribilehiyo. Pwede kang mag-cellphone, pwede kang mag-lamierda, pwede kang mag-lamierda, pwede kang gumala. Maluwag, magiging iba yung kalagayan mo diyan. Pero pagka hindi ka pumayag, higpit, 'di ba?
Grabe. So ito po, ang mga ito po yung mga aligasyon kay Kibuloy. So ngayon, dahil po ito po ay na-public, pwede ho nating mapag-usapan. Again, we are not accusing anyone, pero nakakapandiri naman po talagang mabalitaan na may mga ganong klaseng kwento sila, yung mga biktima daw ni Apollo Kibuloy. Okay? So abangan na lang natin yung mga susunod pa na mga allegedly victims niya na magsasalita. Okay? At ganoon din, tignan natin kung ano ang magiging depensa nito ni Kibuloy. Kasi still now, until now, confident pa rin siya na malulusutan niya ito. Sabi nga niya, tatag lang, sabi niya sa mga mensahe niya sa mga members niya. Okay? So, iwan muna natin ito.